Sa mahabang panahon, naging hindi patas ang pagtingin natin kay Marta. Tinatakan natin siya ng mga pangalang, ang abalang kapatid, ang balisa, ang halimbawa ng maling pagpili. Isang eksena, ilang talata lamang at buong buhay hinusgahan. Ngunit ang kasulatan ay hindi isinulat upang basahin ng pahapyaw. Hindi ito ginawa para gawing shortcut ang pag-unawa. Ito ay isinulat upang unawain sa konteksto. At karapat-dapat si Marta sa hustisyang yon. Bago pa man siya ituwid ni Jesus, may ginawa ng matapang si Marta. Tinanggap ni Marta si Jesus sa kanyang tahanan. Lucas 10:38. Nangyari nang sila ay nagpatuloy na siya ay pumasok sa isang nayon. Isang babaeng nagngangalang Marta ang tumanggap sa kanya sa kanyang bahay. Sa panahong iyon, ang pagtanggap ng panauhin ay hindi basta-basta. May gastos, may panganib, may pananagutan. At hindi lang basta panauhin si Jesus, isa siyang kontrobersyal na guro. Ang pagbubukas ng pintuan kay Jesus ay hindi pasibong pananampalataya. Ito ay aktibong debosyon. Hindi mo papapasukin si Jesus sa iyong tahanan kung hindi mo siya minamahal. Ang kanyang pagiging abala ay hindi makamundo. Ito ay pagsamba. Sinasabi ng talata na siya ay nabahala sa maraming paglilingkod. Hindi kailanman sinabi na siya ay nabahala sa kasalanan. Puno ang kanyang mga kamay dahil puno ang kanyang puso. Madali tayong pumuna habang nakaupo lamang bilang mga manonood. Ngunit ang pagkain ay hindi kusang naluluto. Ang mga bisita ay hindi kusang napapakain. May kailangang magdala ng bigat. At si Marta ang nagdala nito. Ginawa ni Marta ang kinatatakutan ng maraming mananampalataya. Nagsalita siya ng totohanan. Panginoon, wala po ba kayong pakialam? Madalas itong banggitin upang siya'y ipahiya. Ngulit basahin natin muli, dahan-dahan. Hindi niya pinag-uusapan si Jesus sa iba. Kinausap niya si Jesus mismo. Hindi siya nagchismis, hindi siya umalis. Nananalangin siya, tapat, emosyonal. Ang pananampalatayang marunong magsalita ng totoo sa Diyos ay hindi mahinang pananampalataya. Ito ay pananampalatayang may relasyon. Hindi inalis ni Jesus ang kanyang pag-ibig. Itinuwid niya ang kanyang focus. Hindi sinabi ni Jesus, Marta, mali ang paglilingkod mo. Ang sinabi niya, ikaw ay nababalisa at nababagabag sa maraming bagay. Hindi ang kanyang paglilingkod ang problema, kundi ang bigat na kanyang pasan. Ang pagtutuwid ay hindi pagtanggi. Ang pag-ayos ay hindi pagtalikod. At pansinin ito, hindi kailanman sinabi ni Jesus na tumigil siya sa paglilingkod. Inanyayahan lamang niya si Martha, huminga. Ito ay hindi mahinang pananampalataya. Ito ay pananampalatayang may relasyon. Ang parehong Marta ay tumayo sa pinakamadilim na sandali. Lumipat tayo sa Juan 11. Patay na si Lazaro. Puno ng lungkot ang tahanan. At sino ang unang sumalubong kay Jesus? Hindi si Maria, kundi si Marta. Hindi siya dumating na may reklamo. Hindi siya tahimik. Dumating siya na may pananampalatayang may lalim. Naniniwala ako na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos. Nangyari, nang sabihin ni Jesus ang mga bagay na ito, isang babaeng mula sa karamihan ang sumigaw. Sinabi nito sa kanya, pinagpala ang sinapupunang nagdala sa iyo at ang mga susong sinusuan mo. Isa ito sa pinakamalalakas na pahayag ng pananampalataya sa Ebanghelyo. Hindi sinabi sa loob ng simbahan, kundi sa tabi ng isang libingan. Ang babaeng inakala nating mababaw ang espiritualidad ay nakaunawa ng pagkabuhay na mag-uli bago pa niya ito nakita. Ipinagkatiwala ni Jesus kay Marta ang banal na paghahayag. Kasama ni Marta, tumayo si Jesus sa harap ng libinan.
at sa kanya niya ipinahayag, "Ako ang pagkabuhay na mag-uuli at ang buhay." Hindi lamang ito'y pinagkaloob sa mga tahimik at mapagnilay-nilay. Ipinagkatiwala ito sa isang babaeng minsang napagod, napuna, itinuwid, ngunit hindi kailanmang umalis. Baka kilala mo si Martha dahil ikaw siya. Si Martha ay larawan ng mga nananampalatayang tunay na nagmamahal kay Jesus, tapat sa paglilingkod, may pasan na hindi nakikita, ngulit patuloy pa ring naglilingkod. Siya ang worship leader na umiiyak sa loob ng sasakyan, ang ina na nananalangin habang nagluluto, ang lingkod ng simbahan na hindi napapansin, ngulit nananatili. Hindi lahat ay sumasamba na nakaupo sa paanan ni Jesus. Ang iba ay sumasamba habang naghuhugas ng pinggan. At nakikita ni Jesus ang dalawa. Bago natin husgahan si Martha, tanungin natin ang ating sarili. Sino ang magpapakain kay Jesus kung lahat ay uupo lamang? Minsan ang tinatawag nating pagkakaabala ay debosyon may pasan. At marahil ang aral ay hindi maging mas kaunti tulad ni Martha, kundi huwag kalimutang magpahinga tulad ni Maria. Balanse ang susi. Hindi sinasabi ng kwentong ito na mas mahalaga ang ministeryo kaysa oras sa Diyos. Ang pag-upo sa paanan ni Jesus ang nagbibigay lakas sa paglilingkod sa pangalan niya. Ngunit ipinakita rin ni Martha na mahalaga ang paglilingkod sa kapwa. Hindi kinondena ni Jesus ang kanyang pagsisikap. Nais lamang niya na ang puso ay tumugma sa ginagawa. May mga mananampalatayang kontento sa panonood lamang. May pahayag ng pananampalataya, ngulit walang kilos. Ang tunay na pananampalataya ay debosyon at paglilingkod. Sa lahat ng Martha na nakikinig, hindi ka tinanggihan ni Jesus. Pumapasok pa rin siya sa iyong tahanan. Pinagkakatiwalaan ka pa rin niya ng mga katotohanan ng pagkabuhay na mag-uli. At siya ay mahinahon sapat upang paalalahanan kang magpahinga nang hindi kailanman kinukwestiyon ang iyong pagmamahal. Ito ang isa na namang kwento sa Biblia na handog sa inyo ng Macarios Channel. Nawa ay pinagpala kayong lahat sa inyong panonood. Shalom!